Alam po ninyo, takot yata ang mga senador sa move ngayon ng Kongreso na magkaroon na ng totoong charter change o pagbabago ng ating saligang batas. Kasi ngayon, gumalaw na po ang Kongreso na dapat baguhin ang saligang batas sa magitan ng Constitutional Convention na hindi lang boses ng Kongreso at ng Senado, pati boses ng pribadong sektor nationwide para talakayin at baguhin ang ating saligang batas na naunang isinusulong ni Deputy Speaker Ronnie Puno ng 1st District ng Antipolo City na hindi naman tinutulan ni Speaker Romualdez at ng ibang mga congressman. Lumalabas na parang suportado nila at mauobligan ngayon na talakayin na ito sa Committee on Constitutional Amendment ng ating Kongreso. Kung di ako nagkakamali, si Congressman, yung party list Congressman ng Ako Bicol, party list na nauna na nagsusulong nito, nalimutan ko lang tunin ang pangalan niya, siya po ang nauna ring nagsabi na sa kanyang pagbabalik at nakabalik ngayong 20 Congress, Garbin yata yun, si Congressman Garbin, ay kanyang itutuloy ito. Hindi niya pinagtagumpayan ito noong 18 Congress, nung siya ay member pa, or noong 19 Congress. So ngayon 20 Congress, hindi lang siya at ngayon ang bagong congressman, bagong deputy speaker na si Puno, veterano sa politika yan, dahil yan ay dating DILG secretary ng panahon ni Ramos, na noong pang panahon ng dating Pangulong Ramos ay nagtry na baguhin ang ating saligang batas pero hindi nagtagumpay until now. Ngayon ay napapanahon na dahil sa ilang provision tulad ng Portweed, kaagad-agad hindi sunod ng Senado. At dahil dyan, kaya ko napapansin na tahimik ang Senado sa tsatsa. Hanggat maaari, ayaw ng Senado na magkaroon ng pagbabago ng saligang batas kasi ayaw nilang mabawasan yung kanilang power. Ayaw nilang ibaba yung kanilang level sa Kongreso. Ang piling nila mayroong mababa at mataas na kapulungan sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Gusto nilang manatili yun. Kasi pag nagkaroon ng tsatsa, posibleng mawala ang Senado, posibleng mabawasan ang power nila kung mananatili sila. Yan ang dahilan kung bakit tahimik ang Senado ngayon. Nagkakaroon lang ng konting pag-asa kasi binago ng Senado yung chairman ng Committee on Constitutional Amendment na dating si Robin Padilla naghawak nito sa loob ng 3 taon walang nangyari kasi hindi naman niya alam yata kung anong gagawin. Ngayon ang abogado na si Kiko Pangilinan ang chairman ng komite. Kaya may kaunting pag-asa na mag-participate ito tungkol sa pagbabago ng saligang batas. Although kung nyo mapapansin si Kiko Pangilinan noong araw ay parang ayaw din baguhin yan pero baka ngayon mapilitan. Okay, so panahon na at kailangan na. Sa dami po ng korupsyon na nangyayari na ini-expose ni Pangulong Marcos, sa dami ng pang-aabuso sa paghawak ng pera, sa dami ng abusong ginagawa ng mga politiko tungkol sa ayuda, tungkol sa insertion, tungkol sa kanilang authority na hindi gawin, tineteknikal, pinupolitika, so panahon na para itama ang ating saligang batas na direktang panagutin ang mga umaabuso at lumilihis sa kanilang pananagutan, constitutional duty at kanilang obligasyon sa bayan. Suportahan natin. Ito lang po yung tanging nakikita kong dahilan. Kahit magpalit ng presidente kung ganito rin ang sistema, wala ring mangyayari. Ang tanging paraan ay baguhin ang batas na didisiplina at magbabago sa sistema ng gobyerno. Yan ho yung ating pag-asa lang. Pag-asa pa lang yan. Wala pa rin katuparan. Pero kung mananatili itong ating 1987 Constitution hanggang 2028, at pagkatapos ng 2028 election kung sino maging presidente at ito pa rin ang batas, ganun pa rin. Patuloy na lulubog sa utang ang Pilipinas. Patuloy ang korupsyon, patuloy ang palakasan, patuloy ang bata-bata system, patuloy ang politiko at mga mayayaman lang ang mayayaman sa Pilipinas. At yung mahihirap ay lalong maghihirap. Ang mahihirap ay lulubog sa utang. Yan po yung aking opinion, interpretation sa kasalukuyang sitwasyon. Ang 38 years old na 1987 Constitution, panahon ng baguhin. Para nga sa akin, dapat i-abolish yan, palitan ng bagong saligang batas.
Pero kung hindi mangyari yon, baguhin, i-amend yung importanteng probisyon na naaabuso at ginagamit na iwasan ng mga makapangyarihan sa pamahalaan. Panahon na itong natitirang 3 taon ng administrasyon ni Pangulong Marcos, kailangan dito sakripisyo ang mga nakapwesto. Kasi pag nangibabaw ang personal interest at political interest ng mga local official ng Kongreso at Senado at ng kasalukuyang pamahalaan, hindi magtatagumpay ang tiyatsa. Iyan naman po ang laging nagiging problema from day one. Yung interest nila ayaw masagasaan, ayaw isakripisyo, kaya hindi magkaroon ng charter change or tiyatsa. Kaya nga ang dapat gawin, magsakripisyo. Pag hindi nagsakripisyo ang mga incumbent government official, sa ngayon, mahihirapan ang tiyatsa, mahihirapan baguhin. Kaya dapat ma-pressure sila, dapat magsalita ang taong bayan. Panahon na magkaisa, baguhin ang batas kung gusto natin ng pagbabago. Pag hindi po nabago ito, maniwala kayo, isulat nyo sa mga diary nyo, hindi magbabago ang sistema kapag hindi nabago ang napakahalagang batas na 1987 Constitution. Ginawa lang kasi ito under revolutionary government. Minadali. Kaya hindi konkreto ang mga provision niyan. May mga butas na hindi na bagay sa henerasyon sa global technology at sa ating kabataan ngayon. Kaya dapat baguhin. Yan po yung aking opinion at observation sa nangyayaring ito. Kasi hindi na po biro ang kahirapan dahil sa korap na pamahalaan. Ang problema ng mahirap dahil sa abusado at umaabuso ng mga naghahawak ng kapangyarihan. Kung lahat lang po ng mga nasa gobyerno ay katulad ni Pangulong Marcos na nagmamalasakit, nagsasakripisyo, may pag-asa tayo, ang problema nag-iisa siya. Mismong nakapaligid sa kanya, mukhang mga tao niya ang nanlilinlang at umaabuso. Kahit cabinet secretary, umaabuso na rin. Kasi alam nilang kayang lusutan, madaling lusutan ang kanilang pananagutan under 1987 Constitution at Presidential System of Government. Yun po yun. Kaya mahalaga na ang pagbabago ay magsisimula sa saligang batas. Dapat dagdagan ng ipin at tapang ito. Singitan ang batas na yan ng parusang hindi lang habang buhay na pagkakakulong bilanggo. Dapat may parusang bitay para sa mga abusado sa ating pera at kapangyarihan na pansamantalang ibinigay ng taong bayan.